mukha pong hindi pinalampas ni Sir Ben Tulfo ito pong pagiging ni Amy Marcos, yung pag-aakusa niya o pagpuna niya sa bakuran ng iba. Ano po kasi sabi po dito, Senator Amy, tumingin ka sa bakuran mo, siguraduhin mo, walang bahong masisilip sa bakod mo. Yan po yung sabi ni Sir Ben Tulfo. Ito, pakinggan natin. Tulfo Fun Filter. Senator Amy, tumitingin ka sa bakuran ng iba, walang pagkakaiba sa mga trabahong marites. Senador ka na eh. Ang pagiging senador, gagawa ka ng batas, hindi gagawa ng chismis at mamumuna at tumitingin, umaamoy sa baho ng iba o tumitingin sa tinutulig sa mo kung ano mga kaganapan ng mga kabaro mo, kung di man kabaro mo, doon sa mga kapitbahay mo na sa ehekutibo. Pero pag ikay pumupuna, siguraduhin mo, yung nakikita mo sa bakuran ng iba, wala sa bakuran mo. Bago mo amuyin yung baho ng iba, siguraduhin mo, amuyin mo muna sa bakuran mo. Bago ka sumilip sa bakuran ng iba na parang chismosang marites, siguraduhin mo, walang machichismis sa loob mo. Yan ang gusto. Kasi nga mga kababayan, kung iisipin nyo po, meron po kasi mga kababayang tawag dito, meron po kasi na ginawa itong si Senator Amy na kung saan mga kababayan, pinupunan niya yung iba pero siya pala ay may insertion na 2.5 billion pesos na ngayon lang natin nalaman nung nagsalita itong si Senator Ping. Di ba mga kababayan, puna siya ng puna pero meron din pala siya na insertion dun sa 2025 budget na nagkakahalaga ng 2.5 billion pesos. Gusto kong sabihin. Kasi ako, nothing personal, but you don't know me, I don't know you. I don't know you, you don't know me. Ang sasabihin ko lang, nalalagay ka ngayon sa issue. Trabaho lang to, walang personalan. At ako'y magsasalita, not as, maybe a badge of a journalist, my style, my ways, my brand, and at the same time, an advocate. Ang gusto ko lang sabihin, etong mga sinasabi mo, napupuna mo, maganda naman para malaman ng tao. And I hope makakatulong yan. Okay naman. We encourage you to say and speak of the truth. You tell the truth and you can search the truth provided it's truth. But make sure kung totoo man yung nakikita mo at may katotohanan, yung mga nakikita mo at pinupuna mo, na yung katotohanang mali na nakikita mo sa bakuran ng iba ay hindi nakikita sa loob ng bakuran mo. Baka kasi yung nakikita mo mali sa bakuran ng iba at baho sa bakuran ng iba ay makikita rin mas masahol pa sa bakuran mo or di naman kaya sa loob ng bakuran mo nagaganap yung mga tinutulig sa mo na pinipintas mo, binabato mo na nakikita mo roon pero hindi ka tumitingin sa bakuran mo. Tama. Kasi sa totoo lang mga kababayan, kung iisipin nyo pong mabuti, talagang yung ginagawa ni Amy Marcos parang namamato siya ng putik, pero siya pala ang dapat batuhin ng putik. Nakukuha nyo yung pinupoint natin. Kasi unang-una, kini-question niya yung budget for 2025 mga kababayan, pero may insertion pala siya doon na 2.5 billion pesos. Hindi niya napansin na siya ay may ganong klase ng insertion mga kababayan. Tapos itinatanggi na po niya ngayon buhat nung inilabas ni Senator Ping Lacson. At ang pinakamasaklap pa nga dyan mga kababayan, kung mapapansin nyo po yung inilabas ng Billionario News Channel, isa po si Senator Amy Marcos sa proponent ng ibang mga malalaking proyekto dito po sa ating bansa di umano. Kaya nga kung mapapansin nyo, pamula kay Angara, nabanggit din yung pangalan ni Senator Amy Marcos. Tapos ngayon, puna po siya ng puna sa iba. At hindi muna niya tinitingnan yung kanyang sarili kung tama ba yung ginawa niya o kung tama ba na ilagay niya o kung wala ba naging problema kung saan niya ay nilagay yung 2.5 billion pesos na insertion niya. Alam nyo, ganyan ang trabaho ng mga marites. Ang marites, walang alam kundi mamuna sa kapitbahay nila, sa bakuran ng kapitbahay nila, pero ayaw tumingin sa bakuran nila sa loob ng bahay nila na meron mapipintas. Kaya kung minsan ng mga marites, pag ngayon word marites, chismosa, chismoso, marigchichismis, binabantayan ang mga ginagawa ng kapitbahay, pero bago mo bantayan sila, bantayan mo muna ang kabahay mo. Ano bang ibig kong sabihin dito? Lahat po yung mga sinasabi ni Amy, makikita nyo, medyo nakakatawa siya. Sino po? Si Ping. Di niya alam lahat na wish list na binigay sa DPWH Central Office. Clueless ba siya na kaming mga oposisyon, lahat sa for later release FLR? Kaya ni isa dyan ay walang naibigay. Zero kaming lahat nila Bongo, Bato at Robin. Nandamay ka pa ng iba. So ibig mong sabihin, kaya ka ba nagsasalita, tumaamin ka, nangyayari yung mga allocables na yan. At malay ko ba sa allocables ng admin? Admin. Sa aming dalawa, between Ping and her, hindi ako abogada ng Malacanang.
Hindi mo naman pwedeng mag-aaway ka ni Auntie Claire. Okay, siya yung spokesperson ng Malacanang at hindi mo trabaho yung senador ka eh. But what we're Tama, saying dito mga tama. boss, ano ba itong mga allocables na to? Ano ba itong mga wish list na to? Tigilan na po natin to. Allocables, lahat po yan, if an allocation from the word allocation given to you by way of accommodation or in exchange of something which we call offsetting. What have you done? What can you offer? Pag sinasabing political accommodation, you're given political allocation, political favor, favor to favor. Makinig kayo, kahit sa Senado, kahit kayo sa Kongreso, magagaling iba sa inyo yan. Pero my mindset, the way I look at it, dediretsuhin ko kasi para magising ang taong bayan, makita ng taong bayan kung ano man nagaganap. Allocables, from the word allocation. Either political accommodation or a favor or saying, thank you so much for supporting us, either because you're sa admin, if not, you're in the opposition, kaya kung minsan ganun talaga the nature of politics. Di ba? Yung mga for later release, FLR. I-institutionalize na po natin, tigilan na po yung mga FLR. Pag sinabing in-institutionalize na po natin, wag na po natin bigyang puwang yung mga pondo na hinihiling ninyo pero wala pa kayong proyekto pero ginagawa nyo parang savings. Kaya nga, for later release. Pero naka-standby yung pondo, parang discretionary fund. Tama ba? So parang ganun yung nangyari mga kababayan do sa insertion. Di umano ni Senator Amy Marcos na 2.5 billion pesos. Wala pa siyang paglalaanan, wala pa siyang pagdadalhan nun, pero ang nangyayari parang nagiging parang savings mga kababayan. Kaya nga halimbawa, merong taga-ibang lugar lumapit sa kanya at may idinudulog na halimbawa ipapagawang kalsada o doon palang mababawasan yung 2.5 billion pesos na insertion po niya. Kasi nga, mga kababayan, sa totoo lang, hindi naman po katulad ng congressman, eto po mga senador, na meron po talagang mga distrito na nasasakupan nung iba mga kongresista, mga kababayan, na talagang may constituent na pwedeng pagsilbihan, mga kababayan, at merong mga distrito na kailangan nilang pagandahin. Ang mga senador po mga kababayan, yung kanilang mga proyekto ay nakadepende sa mga tao na lalapit po sa kanila o mga tao na makikiusap na ipagawa yung mga kalsada, magpagawa ng eskwelahan, ganito, ganyan, etc. Mga kababayan, dun palang nakadepende kung magagastos or hindi yung pera na ini-insert po nila. Ito, mali yan. Kayo dyan sa Senado, Di umano pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. kayo sa Kongreso, mali yan. You can ask for a budget, you can ask for whatever it is. Kaya lang, pagdating sa mga budget, gumawa kayo in order for you to look at a check and balance trabaho ninyo sa Senado, sa Kongreso, but never interfere pagdating doon sa trabaho ng ehekutibo. Sila magpapatupad. Kaya Tama. ito mga labanan po ni Lacson at ni Aimee, natutuwa po yung taong bayan at nagiging issue po ngayon dyan. Sinong talo dyan? Kaya pinupuna po ni Senator Lacson si Aimee dahil salita ka ng salita, ikaw rin naman, meron ka rin naman ganyan. So parang tingnan nyo na lang po, ako po yung magsasabi lamang sa akin nakikita. Kung kayo po ay nasa Senado, ako po, si Bitag. Wala pa akong dinadalang apelyido, si Bitag. Ano bang ibig sabihin ng epal? Yung mga pangalan nitong mga politiko, si congressman, si mayor, si senator, buhay na buhay pa sila. Ipinapangalan ng basketball court, waiting shed, mga Tama, arko tama. papasok ng sinasabing teritoryo nila, mga eskwelahan, kung ano-ano, pangalan nila ang nandun, makikita mo, buhay pa sila. Hindi pa sila mga patay. Mabuti sana ko, in loving memory of Sus Mariosep kayo. Kaya hindi pa sila tegi, as in tigo. Gusto nilang maalaala na sila. Pwede ka maalaala. Maalaala mo kaya, nung ikay buhay pa, ngayon ikay patay na, pwede siguro mapapatawad ka. Pero kung buhay ka pa, nakikita ang pangalan mo, sa nicho dapat yan sa semeteryo. Tama. Huwag sa mga arko, huwag sa mga proyekto na O aminin man natin or hindi, totoo yan mga kababayan. May makikita kayo ng mga pangalan ng mga mayor, congressman, na halimbawa may ipinatayong eskwelahan, hindi naman nila pera yung ginamit doon, pero pangalan po nila yung nakalagay doon. Alam nyo, dapat yung gobyerno natin gumawa ng paraan para ipabura yung mga pangalan ng mga tao na yan. Kasi unang-una, kung tutuusin, wala namang utang na loob ang taong bayan sa mga mayor, congressman at mga senator kasi dapat silang tumanaw ng utang na loob sa taong bayan. Kasi kung hindi sila ibinoto ng mamamayang Pilipino, hindi po sila maluluklok sa kung nasaan po sila ngayon. So ang dapat, mga kababayan, sa totoo lang, ang dapat gawin ng ating gobyerno, since ipinagbabawal na yung mga paepal na politiko, dapat idamay din doon, usaklawan din ng batas na yon yung pagpapatanggal ng mga pangalan ng mga politiko sa mga pampublikong lugar. Katulad po mga kababayan ng mga eskwelahan at yung mga ospital. Minsan nga nakalagay pa sa ospital eh. Kahit hindi naman nila pera yung ipinagpagawa,
pangalan po nila yung nakalagay doon. ng gobyerno kasi pera ng taong bayan mula sa bulsa ng taong bayan ibinibigay sa pamamagitan ng buwis or inuutang natin, Tama. pinopondo ng gobyerno sa mga proyekto at mga aktibidades para sa taong bayan. Kaya hindi po pwedeng aangkinin ninyo kayo mga politiko, mga mamaepal. Matuto na kayo. Tulad ng mga tulay. Mabuti sana kung tulay na may kasabihan nga raw pag tulay daw po ng mas maganda pa yung lubid na lang eh. Gabala-balaan ka kaysa tulay na medyo gumuguho eh. Ang daming tulay na gumuguho. Kaya mga tulay basta pinondo ng gobyerno, sinisiksik nila ang kanilang mga sarili. Sinisiksik. Nag-uumpisa pa lang yung proyekto. Itong mga epal na mga politiko, kilala niya sa mga probinsya niya. Kilala niyo. Hanapin niyo, okay, bring me a video nitong mga politikong buhay pa pero ang mga pangalan sa arko, sa waiting shed, sa basketball court, pangalan nila. Sinisingit ang kanilang mga nget pa, as in pangit na mga mukha. Dahil pangit ang kanilang pinagagawa. Kung tutuusin, may itsura naman. The face that only their mother could love. Pero gawaing isinusuka kasi kaya nget pa. O, ilinawin po natin, wala akong personal. Description sa gawain, hindi sa pagkatao at pagmumuka ng epal. Ng politiko. Pupukawin po namin kayo mga boss. Sama-sama po tayo magbantay. Sama-sama po tayong gising. Iisang ating advokasya. Sisimulan ko sa aking programa, gagawin kong advokasya laban sa lahat ng mga panlalabis. Panlalabis pong gawain niya, paepal. Laban doon sa mga gawaing anumang uri ng katiwalian, pag-uusapan, susuka po natin at anumang uring krimen. Against crime, advocacy, against crime and corruption. Crime buster po si Pitag eh. Kaya tandaan, Tama. double A and double C. Advocacy against crime and corruption equals Pero grabe yung mga kababayan, kung iisipin nyo, 'di ba, halos isuka ni Senator Amy Marcos yung 2025 budget. 'Di ba, yung 2025 national budget, tapos sinasabi niya mga kababayan na matindi daw yung corruption doon. Pero sa kabila ng mga pagsuka niya, pagpuna niya doon sa 2025 national budget, meron pala siyang 2.5 na insertion doon mga kababayan. Ganon po katindi. Kaya nga sa totoo lang yung mga nagmamalinis dyan na senator mga kababayan, mahirap po yan. Kasi baka mamaya, may mga sabit po pala kayo. Kaya nga ako sa totoo lang, kung mapapansin nyo, yung mga senator lang naman dyan na talagang pwedeng maging malakas yung loob at pwedeng humarap at tumingin sa taong bayan ng mata sa mata, walang iba kung hindi si Senator Ping Lacson at etong si Tito Sen mga kababayan. Kasi yan yung tingin ko na mga walang insertion. Hindi po katulad mga kababayan, itong si Senator Amy Marcos na puna ng puna, pero meron pala pong itinatago. crime buster, si Bitag po yan. Ako na po. Wala po akong apelyido si Bitag. Kasi pag sinabing si Bitag, ang dami pong mga taong involved, mga executive, mga investigators, production managers, segment producer, researchers, cameraman, editors, including security. Institution po ang ating sinasabi. Kaya gawin po nating movement. Ipahiya yung mga epal. Huwag natin silang bigyan ng puwang na angkinin yung mga pera ng gobyerno na mula sa buwis ng tao, binabayad natin o inuutang natin, tapos ang pambabayad sa buwis natin, kinukolekta sa pamamagitan ng mga serbisyo ng gobyerno, tapos mapupunta sa mga pangit na mukha nila, umiepal sila. Kaya sabay-sabay po tayo. Boss, pukaw na mo! Gising na ba kayo? Sabihin, Bisaya ba? Oh. Tindog, pukaw! Pukaw na mo! Tindog na diha. Gising na kayo! Gising! Tayo! Mas maraming magagawang kalsada ngayon ang sinasabi po ni Secretary Francisco Chu ng Department of Agriculture na sila na po gagawa, hindi na po sa ilalim ng DPWH. Tama. Ang gagawa na po yan ay Department of Agriculture. Bad news po to, magiging malungkot ang taon at susunod na taon. Sana tuloy-tuloy na to, isa batas kasi anti-epal po ang ibig sabihin nitong si Secretary Chu. Bakit? Bad news sa magiging malungkot ang buhay ng mga kongresista at mga epal, senador kasama dyan, kahit sino. Kasi, syempre, nung araw, nasanay po ang mga kongresista na nire-request itong mga farm-to-market road sa DA. Tama, sa totoo lang mga kababayan, dapat kung tutuusin, yan naman po ay sa Department of Agriculture, yung farm to market road. Dapat hindi na po ang humawak niya ng DPWH, kung hindi, yung mismong DA na, mismong Department of Agriculture na. Ngayon, yung sa mga kalsada, tulay, mga establishmento, okay lang na DPWH po ang humawak niyan. Pero sana wag na makailam yung mga kongresista at yung mga senator. Kasi kapag pinasukan na yan ng mga kongresista, mga senator, at iba pa mga politiko, talaga may nangyayari po dyan na hokus-pokus. Nakikinabang lang niyan ay walang iba kung hindi yung mga politiko. So anyway, ituloy pa natin. Biruin nyo parang ang mangyayari dito, nakapangurap na sila, nakakickback na,
Tapos pag nayari yung proyekto, mukha pa nila yung nakalagay doon. Pero ang gagawa ay DPWH. Ngayon, ang gusto po mangyari ng Department of Agriculture sa pamamagitan po ng paggamit ng formula ng anti-epal na hindi ka pwedeng umepal dito kasi merong matrix. At ang presyo ng kilometro nung araw, bawat kilometro, 15 milyones aabot ng hanggang 18 milyones sa bawat kilometro. Mantakin nyo? 15 milyones, pinakamababa at pinakamataas na 18 milyones sa bawat kilometro. Ang gusto pong mangyari nitong si Secretary Chu, kami na ang gagawa. Sabihin nyo kung saan gagawin namin. Pero hindi na dadaan sa inyo. Kami rin ang pipili ng mga kontratista dahil kabisado namin ang presyo ng materyales gagamitin. At hindi na dadaan sa DPWH. Kaya na doon nag-uumpisa yung sinasabing ewan. Ngayon, ang gusto pong sabihin po ni Secretary Chu, sabi niya, alam niyo Ben, mas maganda talaga ang mga proyekto at mga programa at aktibidades ng ating pamahalaan. Idiretso talaga doon sa tao, sa mga magsasaka, sa mga makikinabang sa komunidad, hindi dadaan sa mga politiko. Pag dumaan sa politiko, ako ang may gawa niyan. Ako, kita niyo? Akin. Ang sabi nito, nik mo, sinong niloloko mo? Hindi naman politiko to Tycoon to Pakinggan po natin. Definitely, I can guarantee kung sino man yung nagsasabi na properly costed to. Meron na akong bagong costing. I have consulted the private sector on this and we will have a meeting with the most reputable construction companies by next week para papakita namin sa kanila yung aming figures. Siyempre, everybody can comment and you can join, of course. Everybody can join para na ma-establish namin yung tamang costing ng farm to market road na tikikita ang contractor pero wala nang sobra para kung kanino man. Well, unang-una, pangalan ko at pangalan ng ating Pangulo dito at ang ating Pangulo ay talagang malinaw ang direktiba sa amin lahat. Keep it clean, do it fast. It will be so transparent na every single Filipino can actually go to this portal and see what is happening to every single road na ginagawa. Kayo po, naniniwala po ba kay Secretary Chu? If you ask me, kilala ko po siya. Not because binibuild up ko siya. Di po. I think that he will walk his talk and walk the walk. Kapag hindi, abay tayo ka muna. Trabaho lang to, walang personal. But I believe what he's saying kasi malungkot po na balita yung sinabi niya Hindi po maganda sa taenga ng mga kongresista at mga senador. Puputaktihin na naman siya. Marami naman ang tutulig sa kanya. Na ganito, ganyan. Alam nyo, pag medyo nasasaktan, na nawawala ng racket, aatungal. Tingnan nga natin. Tama. Bantayan natin kung sinong aatungal pagdating sa market road. Ganun talaga. Pag may bagong patakaran, laging takot yung mga tinatamaan dahil sa kanilang mga putok sa buhong mga racket na matitigil kasi. Kaya yun ang fear. Takot sa bagong Saka biruin nyo, tama din kasi mga kababayan na di ba may mga pumasok sa politika na walang-wala din naman. Pero magugulat kayo after matapos yung term, biglang yaman, dami sasakyan, lalaki ng bahay, sobrang dami ng property at sobrang dami ng pera. So ngayon, at least nasilip ng gobyerno, nalaman din ng taong bayan kung saan sila mas kumikita ng malaki. At ngayon, dahil nga sa sinabi nitong si Secretary Chu, mababawasan na po mga kababayan yung mga kickbacks. Kasi syempre, alam na rin ng DA kung magkano ang presyo ng mga materyales na gagamitin. At alam na rin ng DA mga kababayan kung ano yung proseso kung saan hindi makakapag-kickback kung sino man. O kung sino man na nagbabalak na makisalo pa o kumikback pa sa mga proyekto na yan ng ating gobyerno katulad po niyang farm to market road na yan. Anyway, ituloy pa natin. sistema. Sistemang epektibo, ayaw nilang epektibo, gusto nilang defektibo. Sa halip na efektibong sistema kasi pwede silang lumaro. Wala na yung dating gawi. Tigil ng epal-epal. Tuloy na ang sinasabing dapat mangyari. Tama. Ito rin ang sinabi ni Secretary Rex Gatchalian. Sinabi So etong mga kababayan, medyo ibang ano na yan, ibang usapin na yan. Pero ang maganda kasi dito, ang maganda kasi dito mga kababayan, walang magagawa si Senator Amy kung hindi makinig sa sinasabi ni Sir Ben Tulfo. Kasi unang-una mga kababayan, kung iisipin nyo po, talagang kung babalikan natin yung senaryo ng mga pag-iingay ni Amy Marcos, talagang dapat bago siya mag-ingay, silipin muna niya yung kanyang bakuran, alamin muna niya yung sarili po niyang pagkakamali. Mga kababayan, kasi baka nga mamaya, silip siya ng silip ng problema ng iba, pero yung sarili niyang problema, hindi niya po masolusyonan. Kaya nga ako, para sa akin, ang opinion ko dyan, sana Senator Amy, pagdating ng Lunes, umattend ka ng hearing ng Senate Blue Ribbon Committee, nangako si Senator Ping Lacson, bibigyan ka ng 1 oras, o ipaliwanag mo doon, ilabas mo doon ang mga ebidensya mo, base sa mga aligasyon mo. Ano po? Anyway, mga kababayan, kayo po, ano po ang comment at opinion po ninyo? Hingil po dito mga kababayan sa matinding pagsita ni Sir Ben Tulfo dito po kay Senator Amy Marcos. So comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo, hingil po dyan.